Pagsapit ng taong 2154, lubos nang nasira ang kalagayan ng daigdig dahil sa sobrang populasyon, mga sakit, at matinding polusyon. Umiikot sa kalawakan sa paligid ng mundo ang space station na tinatawag na Elysium, kung saan doon naninirahan ang lahat ng mayayaman. Sa Elysium, walang sakit o polusyon, salamat sa mga espesyal na pod na kayang magpagaling ng anumang karamdaman. Samantala sa Earth, makikita ang isang batang lalaki na nagngangalang Max, na nakatira sa isang bahay ampunan sa Los Angeles. Kasama niya ang batang si Frey, habang binabasa nila ang isang aklat tungkol sa Elysium. Nakasaad dito na ang mga taong nakatira roon ay hindi kailanman nagkakasakit o tumatanda. Dahil dito, nangako si Max na balang araw ay dadalhin niya silang dalawa sa Elysium. Kinabukasan, tinanong siya ng isang madre kung muli na naman ba siyang nagnakaw, at umamin si Max habang sinasabing nag-iipon lamang siya upang makabili ng tiket papunta sa Elysium. Sinabi ng madre na nasasaktan siyang marinig iyon, ngunit naniniwala siyang espesyal si Max at may mahalaga itong magagawa balang araw. Makalipas ang maraming taon, makikita si Max na may electronic tagging habang naghahanda para pumasok sa trabaho. Habang papalabas siya ng bahay, tinukso siya ng mga tao dahil meron siyang trabaho, at iniisip pa ng mga bata na mayaman siya dahil dito. Habang nakapila upang sumakay ng bus, nilapitan siya ng mga robot na pulis na nagsabing meron siyang mahabang criminal history, at nais nilang suriin ang laman ng kanyang backpack. Nagbiro dito si Max, ngunit hindi nakikipagbiroan ang mga robot. Agad nila siyang itinulak sa lupa at malakas na hinampas ang kanyang braso. Nang wala silang makitang anumang ilegal sa kanyang bag at pinayagan na nila siyang umalis, pumunta si Max sa ospital, at nagulat nang makita si Frey, na matagal na niyang hindi nakikita. Nagulat si Max nang malaman niyang isa na ngayong nurse si Frey, at tinanong siya nito kung nagnanakaw pa rin ba siya ng mga sasakyan, ngunit sumagot si Max na hindi, dahil meron na siyang matinong trabaho. Matapos gamutin ni Frey ang kanyang braso, niyaya siya ni Max na magkape. Noong una, nag-alinlangan si Frey at sinabing komplikado ang kanyang buhay. My life is complicated, Max. Ngunit kalaunan ay pumayag din siya at sinabing maaari siyang sunduin ni Max sa Miyerkules. Alright, coffee. Pagkatapos nito, nagtungo na si Max sa kanyang trabaho sa Armadine, ang kumpanyang gumawa ng Elysium at ngayon ay gumagawa naman ng mga robot. Ang kumpanya ay pagmamay-ari ng bilyonaryong si Carlyle. Pagdating niya doon, sinubukan siyang tanggalin sa trabaho ng kanyang amo dahil sa pagka-late niya, ngunit ipinaliwanag ni Max na nagkaroon siya ng aksidente. Dahil dito, napanatili niya ang kanyang trabaho, bagaman nakatanggap pa rin siya ng babala. Sa ibang bahagi ng lungsod, makikita naman ang mga taong may sakit at sugatan, na kumukuha ng mga ID bago sumakay sa mga shuttle upang makapunta sa Elysium para magpagamot. Ang nagpapatakbo ng operasyong ito ay isang lalaking nagngangalang Spider, na nagutos sa mga shuttle na lumipad na patungong Elysium. Samantala, sa isang napakalaking mansyon sa Elysium, nagdaraos ng party ang isang babaeng nagngangalang Delacourt nang makatanggap siya ng isang mensahe. Bilang Defense Secretary para sa Space Station, nabalitaan niyang may 3 hindi autorisadong spaceship na papalapit sa himpapawid ng Elysium. Hindi nagtagal, pumasok ang mga shuttle sa kanilang airspace nang walang pahintulot at inutusang bumalik, ngunit hindi sila sumunod. Habang papalapit ang mga shuttle, iniutos ni Delacourt na i-activate ang isang sleeper agent sa Earth na nagngangalang Kruger. Sinabi ng isa pang babae na labag ito sa batas, ngunit mariing ipinag-utos ni Delacourt na gawin pa rin ito. Natanggap ni Agent Kruger ang mensahe, at mula sa isang malaking monitor, nakita nila siyang kumuha ng isang shoulder-launched missile. Agad niya itong pinaputok, at habang papalapit ang mga shuttle sa space station, naabutan ng mga missile ang mga sasakyan at napabagsak ang 2 sa mga ito. Ang ikatlong shuttle ay nakaiwas sa huling missile at mabilis na nakapagland sa ibabaw ng Elysium. Isang babae kasama ang kanyang may sakit na anak ang tumakbo patungo sa isang mansyon, habang papalapit naman ang mga security robot. Sa pilitang pumasok ang babae sa bahay at inilagay ang kanyang anak sa isang medbay, na agad na natukoy ang karamdaman at sinimulang gamutin ang bata. Nang matapos ang proseso ng pagpapagaling, naabutan sila ng mga robot at inaresto silang 2. Kalaunan, lahat sila ay tinipon at ipinadala pabalik sa Earth.
Samantala sa Earth, habang pauwi, nakasalubong ni Max ang kanyang matalik na kaibigang si Julio. Hinikayat siya ni Julio na tulungan siyang magnakaw ng 5 bagong sasakyan mula sa isang pribadong ari-arian, ngunit tumanggi si Max dahil ayaw na niyang makulong. Kinabukasan, pumasok si Max sa trabaho gaya ng nakasanayan. Habang nagtatrabaho, nagkaroon ng depekto ang pinto ng isang silid na may mataas na antas ng radiation. May isang bagay na humarang sa pinto kaya hindi ito gumana ng maayos. Lumapit ang kanyang amo at sinabi na kailangan niyang pumasok upang alisin ang bara, kung hindi ay mawawalan siya ng trabaho. Kahit labag sa loob niya, pumasok pa rin si Max upang ayusin ito. Sa kasamaang palad, biglang nagsara ang pinto at nagsimula ang automatikong proseso sa loob ng silid. Habang pilit na binubuksan ng ibang manggagawa ang pinto upang iligtas siya, nalantad si Max sa napakalakas at nakamamatay na dami ng radiation. Makalipas ang ilang oras, nagising si Max sa klinik ng kumpanya. Isang robot ang nagsabi sa kanya na makakaranas siya ng matinding pagkasira ng mga laman loob, at mamamatay siya sa loob ng 5 araw. Binigyan siya ng robot ng mga tableta upang makakilos pa siya ng normal hanggang sa dumating ang oras na yon. Sa pagkainis dahil sa natigil na produksyon, lumapit si Carlisle at inutusan ang supervisor na alisin na si Max. Just get him out. Yes, sir. Kasabay nito sa Elysium, ipinatawag ni President Patel si Delacourt at pinagsabihan siya dahil nilabag niya ang mga kautosan ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagpatay sa 46 na sibilyan at paggamit ng isang sleeper agent nang walang pahintulot. Ipinagtanggol naman ni Delacourt ang kanyang ginawa at sinabing handa siyang gawin ang anumang kinakailangan upang protektahan ang istasyon at ang mga batang naninirahan doon mula sa mga taong itinuturing niyang salot. Bilang tugon, binalaan siya ni Patel na matatanggal siya sa pwesto kung muli siyang gagawa ng anumang hindi autorisadong hakbang. Samantala, nakauwi na si Max at nakita siya ni Julio na malubha ang kanyang kalagayan, kaya tinulungan niya siyang makapasok sa bahay. Habang nagsusuka, sinabi ni Max na nalantad siya sa radiation at 5 araw na lamang ang natitira sa kanyang buhay. Ipinahayag niya na pupuntahan niya si Spider, ngunit sinabi ni Julio na wala silang sapat na pera para makabili ng tiket papuntang Elysium. Samantala sa ospital, makikitang nakikipag-usap si Frey sa isang doktor tungkol sa isang batang babae na may malubhang sakit. Ipinaliwanag ng doktor na wala silang kakayahang gamutin ang bata at kailangan na niya itong iuwi. Hindi nagtagal, dumating na si Max sa kinaroroonan ni Spider at humingi ng tiket papuntang Elysium. Sinabi ni Spider na kulang ang kanyang pera, ngunit mariing sinabi ni Max na handa siyang gawin ng anumang ipapagawa kapalit ng tulong nito. Sinabi ni Spider na meron siyang trabaho para kay Max, isang misyon na natatakot tanggapin ng ibang tao. You said you'd do anything. Ipinakita niya ang isang aparato na kayang kumuha ng organikong impormasyon mula sa utak ng isang tao at ilipat ito sa isipan ng iba. Ipinaliwanag ni Spider na nais niyang pasukin ni Max ang isip ng isang bilyonaryong taga-Elysium upang makuha ang mga bank code, password, at iba pang sensitibong datos. Sa pamamagitan nito, magkakaroon sila ng akses sa bilyon-bilyong pera at yayaman silang lahat. Sa sandaling yun, napansin ni Spider na nanghihina si Max dahil sa matinding epekto ng radiation, kaya sinabi niya sa kanya na kakailanganin niya ang isang exoskeleton suit na magbibigay sa kanya ng lakas na katulad ng sa isang robot. Pumayag si Max sa misyon, ngunit iginiit niyang dapat ding mabigyan ng tiket si Julio. Bago simulan ang misyon, ipinaalam sa kanya na ang target nila ay si Carlisle, ang bilyonaryong CEO ng Armadine. Samantala sa Elysium, dumating si Carlisle upang makipagkita kay Delacourt at pag-usapan ang pag-renew ng mga defense contract para sa space station. Nang pumasok sila sa isang pribadong silid, tinanong ni Delacourt kung maaari bang baguhin ni Carlisle ang system ng Elysium at magluklok ng bagong pangulo. Dahil ang kanyang kumpanya ang siyang nagtayo ng buong istasyon, sumagot si Carlisle na posible itong gawin. Dahil dito, inutusan siya ni Delacourt na isagawa ang isang kudeta, kapalit ng isang garantisadong defense contract na tatagal ng 200 taon kapag siya ang naging pangulo. Samantala sa Earth, sinunog sa braso ni Max ang isang espesyal na ID na magmamerge sa kanyang DNA upang magmukha siyang tunay na mamamayan ng Elysium. Pagkatapos nito, sinimulan na nila ang maselang operasyon upang ikabit ang exoskeleton sa kanyang mga buto at sa kanyang internal nervous system. Pagkagising ni Max makalipas ang operasyon, isa na siyang cyborg. Samantala, makikita si Carlisle na ini-encrypt ang kanyang cerebral information upang masiguro na mamamatay ang sinumang magtatangkang kumuha nito. Matapos niyang ilipat ang datos, sinira pa niya ang kanyang computer upang walang makakuha ng impormasyon. Maya-maya pa,
dumating ang isang babae at sinabing handa na ang kanyang shuttle, kaya agad siyang nagtungo dito. Sa kabilang banda, si Max at ang iba pa ay naghihintay na sa labas ng pasilidad, handa nang pabagsakin ang shuttle ni Carlisle sa oras na lumipad ito. Nang makita nila ang vessel, pinaputukan ito ni Max ng mga pampasabog na naging sanhi ng pagkasira ng mga makina nito. Habang minomonitor ni Delacourt si Carlisle, napansin niyang nasa panganib ang bilyonaryo. Kaagad niyang tinawagan si Agent Kruger na inatasan niyang pigilan ang mga magnanakaw na sumusubok na nakawin ang sensitibong impormasyon mula sa utak ni Carlisle at nagpadala siya ng isang military aircraft upang tumulong. Samantala, sinundan ni Max ang bumabagsak na shuttle hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa lupa. Pagdating nila sa lugar ng crash site, sinalubong sila ng 2 bodyguard droid na nagtanggol kay Carlisle. Napabagsak ni Max ang una gamit ang mga explosive bullets, habang ang ikalawa naman ay natalo niya sa mano-manong labanan at tuluyan itong pinugutan ng ulo. Pagkatapos ay kaagad nilang binuksan ang shuttle at sinimulan ang pag-download ng impormasyon mula sa utak ni Carlisle. Ngunit nang matapos ang proseso, natuklasan nilang magulo at encrypted ang datos. Habang sinusuri nila ito, nakita nilang may papalapit na sasakyang militar, ngunit habang sinusubukan nilang tumakas, biglang nakaramdam si Max ng matinding sakit ng ulo. Hindi nagtagal, dumating na si Kruger at pinatay ang halos lahat ng kasama nila na sinusubukang tumakas sakay ng sasakyan. Gayunpaman, tinamaan ito ng mga pampasabog, dahilan upang bumaligtad ang kanilang sasakyan. Nang nagawang makagapang ni Max palabas ng tumaob na sasakyan, nagpakita si Kruger at sinaksak siya gamit ang isang kutsilyo. Habang pinupulot nito ang isang espada upang tuluyan ng tapusin si Max, biglang dumating si Julio at pinaputukan si Kruger. Samantala, nakakuha si Max ng baril at pinagbabaril si Kruger, ngunit mabilis nitong inactivate ang kanyang energy shield kaya hindi siya nasugatan ng malubha at nawalan lamang ng malay. Pagkatapos nito, kaagad na tumakbo si Max papunta kay Julio, ngunit nang makita niyang patay na siya, wala na siyang nagawa kundi ang tumakas. Sa kabilang banda, nalaman ni Delacourt na patay na si Carlisle dahil sa pagkawala ng maraming dugo. Nang magising si Kruger, ipinaalam sa kanya ni Delacourt na kay Max ang mahalagang datos at kailangan itong mahuli kahit ano pa ang mangyari. Sinuri ni Kruger at ng kanyang mga tauhan ang mga kagamitan sa crash site, at natuklasan nila na si Carlisle ay may taglay na impormasyon na kayang i-reboot ang buong system ng Elysium. Nang walang sinasayang na oras, kaagad silang nagpadala ng mga drone upang hanapin siya. Samantala, nagdeklara si Delacourt ng no-fly zone sa buong Los Angeles, at napansin ni Spider na lahat ng signal sa lungsod ay biglang na-jam. Nang gabing yun, kinausap ni Frey ang batang babaeng may sakit sa ospital na hindi nila magamot, at sinabi dito na kukunin niya lamang ang kanyang sasakyan upang maihatid na siya pauwi. Ngunit paglabas niya ng gusali, narinig niyang may tumawag sa kanyang pangalan. Laking gulat niya nang makita si Max, na nakahandusay sa kalsada at nanghihina dahil sa sugat ng pagkakasaksak. Sinabi ni Frey na kailangan niyang dalhin siya sa loob ng ospital, ngunit tumanggi si Max at sinabing pinaghahanap siya at tiyak na papatayin kapag may nakakita sa kanya. Kinabukasan, nagising si Max sa bahay ni Frey, na ginamot ang kanyang mga sugat. Habang nag-uusap sila, isang batang babae na nagngangalang Matilda, ang biglang lumabas at tinawag si Frey na ina. Tinanong niya kung sino si Max, at sumagot si Frey na si Max ay kaibigan niya mula noong bata pa siya. Nang tumakbo palayo si Matilda, ibinunyag ni Frey na ang kanyang anak ay may leukemia at malapit nang mamatay. Nakiusap siya kay Max na tulungan silang makarating sa isang medbay sa Elysium dahil nakita niyang meron siyang pekeng citizen ID. Gayunpaman, tumanggi si Max at sinabing mamamatay silang lahat kapag nahuli sila. Pagkatapos ay iniwan na niya sila sa bahay, ngunit kaagad siyang namataan ng isang drone sa labas. Tumakbo siya upang makatakas at kalaunan ay naghagis ng matigas na bagay sa drone na naging dahilan upang ito ay masira. Nakita ito ni Kruger at agad niyang iniutos na lumipad sila papunta sa lugar. Nang walang babala, bigla niyang sinalakay ang bahay ni Frey, sinabing nakita nilang lumabas doon ng isang lalaking tinutugis nila at dinala ang mag-ina sa kanilang aircraft. Habang nangyayari ito, dumating si Max sa pasilidad ni Spider at iginiit na bigyan siya ng masasakyan papuntang Elysium bago siya mamatay. Galit na sinabi ni Spider na nakajam ang kanilang mga system at hindi man lang nga nila mapalipad ang kanilang mga shuttle. Dagdag pa niya, kung ganoon kahalaga ang impormasyong nasa ulo ni Max at kaya nitong paganahin ang buong lungsod, dapat nila itong suriin.
Ikinonekta nila si Max sa isang computer, at natuklasan ni Spider na si Max ay may nakaimbak na reboot program para sa Elysium sa kanyang utak, na kayang i-override ang buong system ng Elysium. Sinabi ni Max na ilang oras na lamang ang natitira sa kanyang buhay, kaya gagamitin niya ang impormasyong yun upang makapasok sa Elysium. Umalis siya at bumalik sa sirang drone upang makuha ang atensyon ni Kruger. Nang makita ito ni Kruger, agad siyang nagtungo kay Max. Paglapag nila sa lokasyon, ipinakita ni Max ang isang granada at nagbabala na papasabugin niya ang kanyang ulo kung susubukan nila siyang lokohin o saktan. Pagkatapos ay sinabi ni Max na ibibigay niya ang impormasyong nasa kanyang utak kapalit ng pagdadala sa kanya sa Elysium. Tinanggap naman ni Kruger ang alok, at pagkatapos ay isinakay na siya sa kanilang aircraft. Pagpasok ni Max, nakita niyang bihag din pala nila sina Frey at Matilda. Ipinaalam ni Kruger kay Delacourt na nahuli na nila si Max, at agad nitong iniutos na i-cancel ang no-fly zone. Samantala, nakabalik na si Spider online, at natunton nila si Max gamit ang tracker na nakakabit sa kanyang exosuit. Nalaman nilang tinatransport si Max sa Elysium, kaya inutusan ni Spider ang kanyang mga tauhan na kunin ang kanilang mga armas at sumunod gamit ang isang shuttle. Hindi nagtagal, nang si Max at ang iba pa ay nakarating na sa Elysium, humingi si Max ng tawad kay Frey. Nang makakita ng pagkakataon, biglang inatake ni Kruger at ng isa pang lalaki si Max, na naging dahilan upang mawalan ng kontrol ang piloto sa aircraft, na nagsimulang umikot ng mabilis. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nabitawan ni Max ang kanyang granada, na malubhang puminsala sa mukha ni Kruger at pati na rin sa makina ng aircraft. Ilang sandali pa, bumagsak na ang sasakyan sa isang suburban area sa Elysium. Napanood ni Delacourt ang lahat sa isang monitor at iniutos na hulihin ang lahat ng sakay ng spaceship. Samantala, nagising si Max at agad niyang binuksan ang sasakyan. Pagkatapos ay umakyat siya upang tulungan si Frey, na na-stuck sa kanyang upuan at hindi makagalaw. Habang karga ni Frey si Matilda at tumatakbo palabas upang makarating sa isang medbay sa kalapit na mansyon, sinimulan naman ni Max na labanan ang dalawang lalaking nagising na rin mula sa pagbagsak. Nagawa nilang makuryente si Max, habang ang isa naman sa mga lalaki ay sumunod kay Frey papasok sa gusali. Dahil walang citizen ID si Matilda, tumanggi ang makina na gamutin siya. Nang matagpuan sila ng mersenaryo, nakiusap si Frey na tulungan ang kanyang anak na nasa coma na, ngunit sa halip ay tinaser lamang siya nito. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Max at nakita si Delacourt na nagtatanong sa mga technician kung buo pa ang data sa kanyang utak. Sumagot ang mga ito na buo pa, ngunit mamamatay si Max kapag inalis nila ito. Sinabi ni Delacourt na wala siyang pakialam, at inutos na ilabas sina Frey at Matilda sa silid, bago siya umalis. Kasabay nito, si Spider at ang kanyang crew ay nakalapag na din sa Elysium. Natukoy nila kung nasaan si Max, at agad silang nagtungo doon upang tulungan siya. Samantala, dinala ng dalawang tauhan ni Kruger sina Frey at Matilda, at ikinulong sila sa isang silid. Napansin din nilang buo pa rin ang utak ni Kruger, kaya inilagay nila siya sa isang medbay. Matapos siyang magamot, muling nagising si Kruger. Sa kabilang banda, nagawang makawala ni Max at pinabagsak ang dalawang scientist na nagbabantay sa kanya. Tinanong niya kung saan dinala sina Frey at Matilda, at nang sabihin nila ang lokasyon, kinuha niya ang isa sa kanilang access card. Samantala, dumating si Delacourt upang kumprontahin si Kruger, at galit na sinabi sa kanya na maaari silang parehong bitayin dahil sa pagtataksil, dahil hindi niya hinandle ng maayos ang sitwasyon. Sa pagkainis, humarap si Kruger kay Delacourt at sinaksak siya sa leeg, pagkatapos ay itinapon siya sa silid kung saan nakakulong si Frey. Habang pilit na sinusubukan ni Frey na iligtas si Delacourt, inutusan ni Kruger ang kanyang dalawang tauhan na idispatcha ang mga politiko sa gusali, habang siya naman ay hahanapin si Max at papatayin siya. Kasunod nito, ipinakita ang mga tauhan ni Kruger na naghahagis ng mga granada sa mga politiko at opisyal ng Elysium, na naging sanhi ng pagkamatay ng karamihan sa kanila. Hindi nagtagal, natagpuan ni Max ang isang wasak na control room, kung saan nakita niya sa isang malaking monitor sina Frey at Matilda, gayon din sina Spider at ang kanyang grupo. Kinuha niya ang isang communication device at tinanong kung naririnig siya ni Spider, na sumagot naman na oo. Pagkatapos ay tinanong ni Max kung ang reboot program sa kanyang utak ay kayang gawing mamamayan ang lahat ng tao, at sinabi ni Spider na posible iyon. Ipinaliwanag ni Max ang kanyang plano kay Spider, pagkatapos ay nagtungo na siya sa silid kung saan nakakulong si Frey. Samantala, nagsuot si Kruger ng isang exosuit at inutusan ng isa niyang tauhan na patayin na sina Frey at Matilda, bago siya umalis upang hanapin si Max.
Pumasok ang tauhan sa silid kung saan naroon si Frey, ngunit bago pa siya makakilos, lumitaw si Max at marahas siyang pinabagsak. Maya-maya pa, dumating ang isa pang tauhan ni Kruger at pinaputokan sila. Sa kabutihang palad, nakakuha si Max ng isang armas at nagawa ding patayin ang pangalawang lalaki. Pagkatapos nito, inilabas niya si Frey mula sa silid at dinala sila sa isang elevator. Ipinaalam niya kay Frey na kailangan nilang maghiwalay, at sinabi na kailangan niyang umakyat sa ibabaw upang maghanap ng medbay. Sinabi ni Frey na hindi ito gagana dahil walang ID si Matilda, ngunit tiniyak ni Max na aayusin niya ang lahat. Nakiusap si Frey na sumama siya sa kanila, ngunit inactivate ni Max ang elevator para sa kanila at nangakong susunod agad siya. Habang nagsasara ang pinto, narinig ni Max ang sigaw ni Kruger mula sa kalapit na bahagi ng gusali. Ilang sandali pa, bumukas ang isang pinto, ngunit hindi ito si Kruger, kundi si Spider at ang kanyang grupo. Sinabi ni Max kay Spider na magpadala ng isang tao upang tulungan si Frey na makarating sa medbay, at agad niya naman itong sinunod. Pagkatapos ay nagtungo na sila sa Elysium's core system room, ngunit bago pa sila makarating doon, natagpuan sila ni Kruger, at napatay niya ang halos lahat ng mga tauhan ni Spider. Sinubukan ni Max at Spider na makatakas sa pamamagitan ng pagsara ng isang pinto sa likuran nila, ngunit napigilan ito ni Kruger. Kasabay nito, muling sumakit ang ulo ni Max, habang si Kruger naman ay nagawa ng makalusot, pagkatapos ay tumalon sa harapan nila at hinarangan ang kanilang daraanan. Agad silang sinalakay ni Kruger at pilit na ipinagtanggol ni Max ang kanyang sarili. Tumalon si Spider kay Kruger, dahilan upang mabitawan nito ang kanyang espada, na nahulog mula sa platform. Sinaksak ni Kruger ang kamay ni Spider gamit ang kutsilyo, at muling hinarap si Max. Nagpatuloy ang kanilang mabangis na labanan at tila nakuha na ni Kruger ang kalamangan. Samantala, nakalaya si Spider mula sa pagkakabaon ng kutsilyo sa kanyang kamay, at tumakbo upang ihak ang pinto ng system room. Habang naglalaban pa rin sina Max at Kruger, nagawang masaksak ni Kruger ang ating bida. Nang kutsain siya ni Kruger at sinabing binibigo niya ang batang si Matilda dahil sa kanyang kahinaan, nagalit ng husto si Max, sumugod kay Kruger, at nagawang alisin ang neural link na kumukonekta sa exosuit nito. Dahil nanghihina na si Kruger, nakuha na ni Max ang kalamangan. Nang hindi inaasahan, ikinabit ni Kruger ang sarili kay Max, bago kumuha ng hand grenade upang sabay silang pasabugin. Sa huling sandali, nagawang makawala ni Max, at itinulak si Kruger palabas ng platform. Samantala, matagumpay na nabuksan ni Spider ang pinto at mabilis silang pumasok sa loob. Isinara nila ang mga pinto sa likuran nila, na naging dahilan upang maiwan sa labas ang mga opisyal ng Elysium na humahabol sa kanila. Narating nila ang pangunahing core system ng Elysium, at ikinonekta ni Max ang kanyang utak dito. Kasabay nito, matagumpay namang nakarating si Frey sa isang bahay at naipasok si Matilda sa medbay. Matagumpay na naikonekta ni Spider si Max sa system, at sinabi kay Max na walang medbay ang makapagliligtas sa kanya kapag na-activate na ang program. Matapos magpaalam, ibinigay na niya kay Max ang control upang i-reboot ang buong system. Bago ito gawin, nakipag-ugnayan muna si Max kay Frey sa pamamagitan ng isang device at humingi ng paumanhin. Sinabi niyang hindi na niya matutupad ang pangakong ginawa niya sa elevator na susunod siya sa kanila, ngunit umaasa siyang mapapatawad siya nito dahil natupad naman niya ang pangakong ginawa niya noong mga bata pa sila, ang madala sila sa Elysium. Nalungkot si Frey, at habang inaalala ni Max ang kanilang kabataan, inactivate na niya ang program at nireboot ang system ng Elysium. Samantala, nabuksan na ng mga opisyal ng Elysium at ni Pangulong Patel ang pinto at nakapasok na sila sa silid. Habang inaaresto nila si Spider, nagsimula ang countdown para sa reboot, at ilang sandali pa, namatay ang buong system ng Elysium. Makalipas ang ilang sandali, muling umandar ang space station, at nang muling bumalik ang system, automatiko nitong idinagdag sa database ang mga bagong mamamayan, na nagbigay ng pagkakakilanlan at karapatan sa milyon-milyong tao mula sa daigdig. Nakita ni Frey na muling nag-activate ang medbay at sinimulan na nitong gamutin si Matilda. Hindi nagtagal, nagising si Matilda at agad na niyakap ng kanyang ina, na labis ang saya nang makitang magaling na ang kanyang anak. Kasabay nito, dumating ang mga armadong droid sa systems room at sinimulang arestuhin ang mga opisyal ng Elysium. Nang utusan ni President Patel ang mga droid na arestuhin si Spider, sumagot ang mga ito na hindi nila maaaring arestuhin ang isang mamamayan ng Elysium. Kasunod nito, natukoy ng system ng Elysium ang napakaraming bagong mamamayan sa daigdig na nangangailangan ng medikal na tulong, at agad itong nagpadala ng malalaking medical ships pababa sa planeta upang tulungan sila.
Nagtakbuhan ang mga tao papunta sa mga medical ship, at tinulungan sila ng mga droid na magamot ang kanilang mga sakit at injury. Sa huling eksena, makikita si Frey na nakatingin sa napakagandang tanawin ng daigdig mula sa Elysium. Habang nakatingala siya, naalala niya ang maliligaya at mahahalagang alaalang pinagsaluhan nila ni Max noong sila ay mga bata pa, bilang paggunita sa sakripisyong ginawa niya upang mabigyan ng mas magandang buhay ang lahat, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.